Bilang asawa ng pamilya Fu sa kaarawan ni Lola, paano ako makaka-absent? Ito pala yung matabat pangit na asawa ng Fu. Ang low-key naman ni Boss Fu, parang gusto niyang itago ang ganda niya. Kung ako yan, di ko rin ipapakita sa publiko. Siya, yun. Sa loob lang ng ilang araw, nagbago siya ng ganito kalaki. Shutong, tama ba? Yun ba yung matabang babae? Pumayat nga siya. Mukha talagang Shenking yan. Paano siya pumayat ng ganito sa 5 araw? Bigla siyang gumanda, ang ganda ng katawan at aura. Kahit noong unang bisis ko siyang makilala, 5 taon na ang nakalipas. Hindi siya ganito kakinang. Sinadya niya to, nagpaganda para magpa-impress. Gusto niya akong patungan. Huwag kang mag-alala, Shutong. Kahit gaano pa siya kamahal ni Lola, ikaw pa rin ang pipiliin kong manugang. Ang tanging asawa para sa anak ko. Pero ang ganda-ganda na ni Kingyan ngayon. Paano ako makakalaban? Kayang-kaya mo yan. Nakalimutan mo na ba ang regalo niya kay Lola? Lola, nandito si Kingyan para batiin ka. Naway magkaroon ka ng mahabang buhay at kalusugan. Halika rito anak, hayaan mong tingnan ka ni Lola. Pumayat ka, mas gumanda, pero ang mga mata mo, malinis pa rin, mabuti, mabuti. Tinyan, hindi ko inakala. Nagbigay ka ng malaking sorpresa. Anong sorpresa? Kuya, nakalimutan mo ba? Nagdala si Shutong ng jade bracelet, napakamahal. Yun ang tunay na sorpresa, Jingyu. Ang regalo ay simbolo ng pagmamahal, Tingyan. Kung ganito kakaganda ngayon, siguradong espesyal din ang regalo mo, di ba? Tama, Shenking yan. Bilang panganay na manugang, sa ika-negatibo, 80 kaarawan ni Lola, may dala ka sigurang espesyal na regalo. Ang bilis mong mag-aya sa akin na magbigay ng regalo. May masamang balak ka siguro. Ha, tingnan nga natin kung anong butas ang hinuhukay nila para sa akin. Diyan, kunin ang regalong inihanda ng binibining may bahay para makita at mapag-usapan nating lahat na nalirito. Inyan, mga material na bagay lang yan. Kahit ano ang ibigay mo, gusto ko. Lola, ito po ang handog na inihanda ni Mrs. para sa inyong kaawan. Wow, ang ganda ng pagkakaukit, ang galing ng kamay, halatang gawa ito ng isang maestro. Gawa ito ni Maestro Liu. Biro mo, napakahirap makuha ng ganyan. Hindi lang yan. Ang material pa nito ay bihirang-bihirang sheep fadjet. 100 taon bago makita ng isa. Talagang wala sa merkado to. Ang pulseras ni Miss Ye, kahit maganda naman, walang-wala ito kumpara sa imaheng ito. Talagang mapagmahal sa pamilya si Miss Shen, Kingyan. Hindi ko inaasahan ganito kaingat ang paghahanda mo. Ang regalo mong ito, tiyak na magugustuhan ni Lola. Gusto ko. Talagang tumama sa puso ko ang regalong ito. Kingyan, anak, salamat sa pag-iisip. Sakto, ibinigay mo sa akin ang imaheng ito. Ibibigay ko naman sa'yo ang Yun Clan Jet token. Ano, Lola, paano mo may bibigay sa kanya ang token? Bakit hindi? Sa lahat ng regalo ngayong araw, ang imaheng ito ang pinakapinagpasyahan ko. Shenking yan. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kaarawan ng Lola ngayon. Ganito pa ang ibinigay mo. Sumpa ba ito sa kanya? Umiyak ng dugo ang imahen. Malaking masamang pangitain to. Sa isang pagdiriwang ng kaawan, nangyari to. Ito kaya ay senyales mula sa langit. May ipinahihiwati. Sabi ko na nga ba, malas siya. Paglabas pa lang, gulo na ang dala. Bigla siyang pumayat ng ganito. Baka nabati. Matagal nang nag-aayuno at nananalangin si Lola. Kaya ang imaheng ito, talagang tumama sa kanyang puso. Itong si Shenking yan, hindi naman makadalo. Gusto pa ring maging bida. Shutong, huwag kang mag-alala, nandito ako. Hindi siya makakagulo ng malaki. Buong buhay nang nag-ayuno at nananalangin si Lola. Ayaw na ayaw niya sa mga masasamang pangitain. Tingnan natin kung paano mo siya papaypayan. Nanay, magandang imahen naman ito. Bakit pa sa iyong kaarawan? Umiyak ng dugo. Hindi ito mabuting pangitain. Sa totoo lang, pag-isipan mong mabuti ang tungkol sa token. Kapag napunta sa kamay ni Shenking yan, ang daang taong negosyo ng pamilyang Fu, mawawasak. Tama po si Tita, Lola. Malamang, hindi na kinaya ng badha.
Nagpakita ng babala. Ang dugong luha. Gawa lang ito ng pintura. Ibig sabihin, may gumawa nito. Noong nasa bodega pa. Ang namamahala sa bodega. Hindi ba ikaw yon, Biyanan? Ano ang sinasabi mo? Naglalagay ka ng dumi sa pangalan ko. May ebidensya ka ba? Sa loob ng estatwang ito, may espesyal kong inihandang pabango para sa katahimikan. Kapag nadikit ito, 3 araw hindi mawawala. Ngayon, kailangan lang ng isang espesyal na sanay na aso. At malalaman na ang lahat. Mga tauhan, buksan ang pinto at palabasin ang aso. Seg. Lola, ako po ito. Ako ang hindi nagustuhan ang binibini. Kaya ako ang gumawa ng kalokohan sa estatwa. Xiao Zhao, pinagmasdan kitang lumaki. Paano mo nagawa ang ganitong bagay, Ziman? Ito ay tao mula sa angkan mo, Lola. Ako po ang asawa. Hindi mahigpit sa pangangasiwa ng tauhan. May kasalanan ako, dahil hindi ka mahigpit. Pagkatapos ng handaan, pumunta ka sa templo ng awa at lumuhod, upang magdusa para sa mga tauhan mong hindi mo napangasiwaan. Bago sumikat ang araw, hindi ka dapat tumayo. Susunod po ako. Ang estatwang ito. Ay nagkakahalaga ng 50 milyon sa akin. Dahil ito ay tao na itinuro mo, Lola, sabihin mo nga. Sino ang dapat magbayad nito? Dahil ito ay tao ko. Ako ang magbabayad para sa kanya. Napakaganda nito. Lola, ikaw ay talagang may malalim na pangunawa. Lola, malinaw na siya ang nagdala ng bagay na ito. Na nagdadala ng masamang kapalaran dito. Bakit si nanay lang ang pinarusahan at hindi siya? Tama ka. Ngayon, talagang nasindak si Lola. Bilang pagpapakita ng paghingi ng tawad, nais kong ialay kay Lola ang pangalawang regalo sa kaarawan. Ang binibini ng pamilya Fu, nagdala ng mga lalaking modelo para batiin. Shen Qingyan. Ano ang ginagawa nila? Patigilin mo sila. Ano? Papalapitin pa sila. Narinig na ba ng lahat? Lumapit pa kayo kung hindi makikita ng Lola. Lola, ayos ka lang ba? Shen Qingyan. Nadala ka ng grupo ng mga lalaking modelo para magtanggal ng damit para kay Lola. Tingnan mo si Lola. Ano ang nangyari sa kanya dahil sa iyo? Sa tingin ko, masaya naman si Lola. Si Lola ay palaging kumakain ng vegetarian at nagdarasal. Paano siya magugustuhan ang ganitong bagay? Palayasin mo silang lahat. Ano ba ito? Sapat na ang pagpukaw. Kulang na lang ang huling hakbang. Ang pamamaraan ng paghagis ng karayom ni Baizai, baka siya. Lola, At Qingyan, ginawa mong ganito si Lola. Ano ang layunin mo? mga tauhan, hulihin ang babaeng baliw na ito at dalhin pabalik sa ospital ng mga may sakit sa pag-iisip. Humarap ka pa. Di lang humarap, lalo pa kitang painumin. Nagre-rebelde na kayong lahat. Sige, sabay-sabay na. 3. 2.
Tigilan niyo yan. Lola, nakakatayo ka na. Lola, ito ang pangatlong regalong birthday ko para sa'yo. Sana makakatayo ka na. At makita mo ang masayang mundo. Gusto mo ba? Gusto. Sobrang gusto. Nabulabog ang dugo ko, pero ang gaan ng pakiramdam. Ah, gets ko na. Kaya pala nagdala ng mga lalaki si Ginang. Hindi pa magulo, kundi para pasiglahin si Lola. Mahina ang mga binti ni Lola, matagal ng barado. Kailangan gumalaw ang dugo para mabuksan ang mga ugat. Nang sumayaw ang mga binata. Sumigla si Lola, umakyat ang dugo. Sakto pa magkaroon ng pagkakataon si Ginang na magturo. Ang galing. Ang husay ng panggagamot ni GNG. Shen, mabait na bata. Para sa matandang tulad ko, pinaghirapan mo talaga. Ero, dinala niya ang mga di kilalang tao. Ginulo ang handaan. Yan ang totoo. Pagkakalat nito, paano na ang pangalan ng pamilya Fu sa Jiangcheng? Tama, Lola. Kakagaling mo lang sa pagre-retiro, dinala niya ang mga lalaking ito. Ginulo nito ang iyong katahimikan. Walang respeto yan sa'yo. Talagang ngalang respeto. Anong tingin niyo? Hindi ba sapat ang laki at lakas? Bawat binata na pinili ng apo ko, ang gaganda ng itsura. Apo, sa edad kong ito. Ngayon ko lang nakita ang ganito kagandang tanawin. Parang, nasayang lang ang buhay ko. Lola, may mas masaya pa. Samahan kita at sila sa pagsasayaw. Sige. Itong matandang to ay sasabay sa inyo hanggang sa masyahan. Natuwa si Lola sa tatlong regalo. At nakuha pa ng pera mula kay Song Ziman. Sulit ang handaan. Murong Che. Ang talas ng ngipin ni Eanye, Shen. Murong, bakit mo ako hinaharang? Ano sa tingin mo ang gusto ko? Nililigawan niya ako. May gusto siya sa may asawa? Kaya pala noon, kahit anong lambing ko, di siya pumapansin. Ang galing ng wallpin niya. Mukhang marami na siyang niligawan. Murong, ikaw ay. Gusto mong agawin ang asawa ko. Ano naman kung? Na Shen, curious lang ako, paano ba? Nagpapapayat ng ganito kabilis sa ilang araw lang. Sa mundong ito, may mga bagay talagang nakakamangha. Malawak ang mundo, lahat ng bagay pwedeng mangyari. Tanong ko lang, kilala mo ba? Ang isang taong nagngangalang Baizi. Magkamukha kayo. Nakilala niya ako. Hinaharang niya ako dito. Baka gusto lang niyang maghiganti sa akin. Ngayon, Murong, ang corny naman ng pick-up line mo. Ganoon ba? Palitan ko. Ganito kaya? Murong. Hindi ka ba nahihiyang mang-asar ng may asawa sa harap ng tao? Mas masarap yon. Huwag kang magpigil. Pigil pa. Dapat sulitin ang buhay. Kung gusto niyang maghiganti, hayaan mo siya. Shen Qingyan. Nagkamali lang ako kanina. Kuya, anong tinitingnan mo? Magpuputol na ng kek si Lola. Halika na. Epektibo pa rin ang good looks. Sana lahat ay mabuhay ng malaya at masaya. Tulad ko. Maligayang kaawan, Lola. Mabuhay ka ng matagal at malusong. Isang kangalan ang makasama ka sa iyong kaawan, Lola. Ang sasit naman ng mga bibig ninyong bata. Pagod na pagod kayo ngayon.
Ito ang munting pasasalamat ni Lola. Pangkap ninyo. 5 milyon? Sobra-sobra na po, Lola. Hindi. Ayo ang dahilan kung bakit. Nakakatayo ako ngayon. Ahig gaano karami, sulit. At saka, ang ganda ng katawan mo. Karapat dapat ka dito. King yan. 3 regalo ang ibinigay mo sa akin ngayon. Lahat ay nakakagulat. Kaya dapat lang na may gantimpala rin ako para sa iyo. Ang Cloud Clan token ay para lang sa mga babae. Ngayon, ipapasa ko ito ng opisyal sa iyo. Pinili kita hindi dahil sa katayuan mo, kundi dahil sa pagkatao mo, sa ugali mo, sa kakayahan mo. Ang iyong pagmamahal sa akin ay karapat-dapat dito. Lola, ang matandang yon talaga. Palang mata. Lola. Sigurado ka ba? Ang jade pendant na ito ay may kapangyarihan. Sa lahat ng negosyo ng Bai Clan, napakahalaga nito. Paano mo basta-basta na ibibigay kay Shen Qingyan? Pinagaling ni Qingyan ang aking hinaing sa paa, gamit ang acupuncture. Hindi ba sapat yon para maging karapat-dapat siya? Isa lang siyang housewife. Anong alam niya sa medisina? Baka swerte lang kanina. Iba si At Shutong sa kanya. Siya ang medical genius sa pamilya namin. Pero bilang medical consultant, sa loob at labas, dapat ibigay mo sa kanya ang jet pendant. Sinong nagsabing hindi ko kailangan ngayon? Ngayon, ako ang tunay na tagapagmana ng Qian Kao Hall. Kailangan ko talaga ang mga channel na ito. Para sa mga herbal medicine. Qingyan, tuo ba lahat ng sinasabi mo? Lola, desidido na ako. Nabuhayin ang Qian Kao Hall sa sarili kong kakayahan. Ayokong mabuhay na umaasa sa iba. Mabait na bata, naniniwala ako sa iyo, makakamit mo ang tagumpay. MS Shen, ako si Boss Wang ng Jisheng Hall. Naku, ang galing ng medical skills mo. Sana may pagkakataon akong makipagtulungan sa Qian Kao Hall mo. Kailangan ng kumpanya namin. Ang taong katulad mo para mag-manage. Boss Wang, huwag kang maagawan. MS Shen, ako si Boss Lee ng General Medical. Gusto ko ring makipagtulungan sa inyo. Sang-ayon kami sa anumang kondisyon. Boss Shen, nag-wholesale ako ng gamot. Sa hinaharap, pwede tayong mag-supply sa isa't isa. Salamat sa inyong lahat, sa inyong pagpapahalaga. Nag-diet, nag-medical, kinuha ang Qian Kao Hall para lang mapasaya ako. Patulungan ang career ko. Ang dami niyang ginawa. Dahil sa pagmamalasakit niya sa akin. Mas mabuti na lang sa kanya sa susunod. Jingming. Sister Qingyan, anong alam niya sa negosyo? Kapag nasa kanya ang command token, magkakaproblema talaga. Ang Yun Family Command Token, ipinapasa lang sa babae. Pero hindi naman pwedeng hayaan siyang mag-aksaya ng resources. Paano kung magkasakit siya balang araw, mawawalan tayo ng lahat? Mas maingat nga si Shutong. Dahil tinulungan niyang maakit ang maraming connections. Angkop lang na ako ang mag-manage ng mag-asawang properties. Qingyan. Pagod ka na ngayon, ang dami mong ginawa para sa akin. Isantabi na natin ito, umuwi ka na mamayang gabi. At ngayon, hawak mo ang Qian Kao Hall. At ang Yun Family Token. Pwede mong ibigay sa akin lahat, tulungan kitang mag-manage, para may oras ka ring mag-alaga kay Shutong. Hindi kita pababayaan. Ibigay sa iyo. Tama, anong alam ng isang babae? Ibigay mo sa akin ang Qian Kao Hall, pati ang Yun Family Token. Tutulungan kitang mag-manage, para mas umunlad pa ang negosyo ng Fu Family. Hindi ba ito ang gusto mong makita? Akin ang Qian Kao Hall. Huwag ka nang mag-isip pa. Hindi ba yu pa rin ang sa pamilya Fu? Ganyan lang yan. Shen Qingyan, huwag mong kalimutan. Ikaw pa rin ang asawa ni Jingming. Ang pera mo, natural lang. Kalahati ay kay Jingming. Hindi ka naman marunong sa negosyo. Bakit mo hawak ang utos ni Lola? Anong balak mo? Ang trabaho mo lang, mag-alaga sa asawa at anak. Magparami ng lahi, mag-anak ng marami. Hindi ako makakabuntis at hindi rin ako magkakaanak. Qingyan, ano ang ibig mong sabihin? Lola, hindi pa ba ninyo alam? Ang inyong paboritong apo, 5 taon akong pinainom ng gamot. Ginawa akong baog na walang silbi. Ang mga halamang ito, kapag ininom ng matagal, hindi lang nakakabaog. Nakakagana rin ang pagkain, nakakabaliw ng isip. Si Fu Jingming gusto niya. Gamitin ang mga side effect, ipasok ako sa mental hospital. At hayaan akong mamatay. Shen Qingyan, ikaw ang hindi makabuntis. Bakit mo binababoy ang pangalan ni Jingming?
Nagkakasakit ka dahil malungkot ka, depressed ka. Naawa lang kami sa'yo. Kaya pinadala ka namin para magpagamot. Ang matagal na paggamit ng gamot na ito, talagang mahihirapang mabuntis. At magdudulot pa ng Pagkagulo ng hormones at sa malala, pwedeng makamatay. Ang pamilya Fu, gusto talagang patayin si Miss Shen. Shen Qingyan. Tama na ang gulo mo. Ako ang nagugulo. Di magdala tayo ng ilang respetadong traditional doctor. Para tingnan ang reseta. Ako ba ang nagsisinungaling? O ang pamilya Fu ang tunay na mapanira? Kung magsasabi ka pa ng kung ano-ano, papahiwalayin ko kayo. Ang anak ko sa'yo, baliw ka. Hindi. Ako ang maghihiwalay sa anak mo. Ba't nag-istorbo ka? Shen Qingyan, huwag mong isipin. Natakot akong makipaghiwalay. Naawa lang ako sa'yo, paghiwalay. Wala kang mapupuntahan, kaya tinanggap kita ng ilang taon. Malapit na ang bagong product launch ng Fu. Kung magpapatuloy ka, babagsak ang stocks. Anong mapapala mo? Akala mo ba magtatagumpay pa ang negosyong ito? Wala na, wala na. Ibenta ng stocks ng Fu Group. Malaking problema ito. Si Fu Jingming, presidente ng Fu Group, nambabay habang may asawa, bumagsak ang stocks ng Fu Group. Boss Fu, hindi maganda ang nangyayari. Ang stock price ng kumpanya, ang stock price, diretso nang bumagsak. Tapos, yung mga partners ng kumpanya, kanina lang, sabay-sabay tumawa. Sabi nila, ang bagong gamot na pinag-aralan, at ang paglulunsad, itigil muna. Pag humupa ng gulo, saka na ulit pag-usapan. Ano ang sinasabi mo? Lola, nanay. Sige na, umalis na kayong lahat. Huwag ninyong istorbohin ang pagpapagamot sa lola ko. Umalis na kayo. Lola, umalis na ang lahat. Bakit hindi ka pa rin gumigising? Pasensya na, anak. Sinadya kong makunwaring himatayin ang lola mo. Hindi dahil ayaw kitang ipagtanggol, pero gusto ko nang matapos agad itong palabas na ito. Unawain mo ang lola mo. Hindi ko kayang kiisin na masira ang Fu Group sa harap ko. Ayos lang. Ginamit ko rin naman ang handaan mo para ilantad ang katotohanan. Quits na tayo. Ang dami mong tinis nitong mga nakaraang taon, anak, pagkatapos ni Jingming sa trabaho, at umuwi na siya. Sasabunutan ko talaga siya. Bakit nandito pa siya? At bakit parang isang sawing asawa ang itsura niya? Sinusundan-sundan ako. Ano ba ang balak niya? Murongche, anong ginagawa mo? tinatapos ko lang ang hindi ko natapos kanina. Bitawan mo ako. Ako lang ang pwedeng mamboso sa iba. Walang ibang pwedeng mamboso sa akin. Noon pa man. Hindi ba't madalas mo rin akong mambosohan? Murongche. Ang ganda ng katawan mo ah. Paano mo ako nakilala? Saan ba ako nagkamali? Pero kahit pilitin mo akong aminin, anong magagawa mo? O baka naman ngayong wala na akong pera, gusto mong maghiganti. Pwede ba magpakita ka ng konting delikadesa? Hintayin mo akong yumaman ulit. Saka tayo maglaban. Hoy, kausap kita. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mo ba tinanong kung ano ang gusto ko? Gusto kong hiwalayan mo siya at pakasalan ako. Kayong dalawa. Shenkinyan, nandito ka sa liwanag ng araw, nanlalaki ka. Ako ang nanligaw sa kanya. Kung may problema sa akin ka lumaban.
Shen Qingyan, ikaw pala. Ang nang-akit kay Ginoong Murong, walang hiya ka. Ginoong Murong, si Jingyu po ng pamilya namin. Hindi naman sinasadya na bastusin kanya. Natatakot lang siya na maluko ka na. Babaeng manlolokong ito. Kumpara sa akin, mas simple nga kayo. Hangal at masama. Halatang halata sa mukha nyo. Ikaw. Ma, tulungan mo ako. Ginoong Murong, kami. Nagkakamali kami. Pakiusap, patawarin mo ang anak ko. Ano man ang kailangan mo, sang-ayon kami. Sabi mo yan ha. Gusto kong makipaghiwalay kay Fu Jingming. Ngayon na, agad-agad. Ikaw. Sige, hiwalayan na. Hindi ka kailangan ng pamilya namin. Babaeng hindi naman makapag-anak. Pipirmahan ko na ngayon. Heto. Paano yung kalahati ng ari-arian ng mag-asawa? Sa'yo na. Salamat na lang. Dating biyenan. Shen Qingyan, babala lang, hiwalay ka na ngayon. Sa anak ko. Kahit anong gawin mo. Hindi ka na makakapasok sa pamilya namin. Gulo-gulo na ang pamilya nyo. Bakit pa ako babalik? Akala mo yung mga haka-haka mong balita. Makakapagabagsak sa pamilya namin. Sabihin ko sa'yo, ang papangalan ng banggamot ay pasamantalang itigil. Sandali lang yan. Basta nandito si Atshutong. Sino nang maglalakas loob na humadlang sa amin? Kapag matagumpay na ang bagong gamot ni Atshutong, Si Jingming namin. ay magiging bilyonaryo. Sigurado magsisisi ka. Sige, sana magkatotoo ang mga pangarap nyo. Alis na ako. Yung sinabi mo sa reception, totoo ba o hindi? Kung sang-ayon ka, totoo yon. Hindi ko inakala na pagkatapos kong mamatay, mas naging matalino ka pa. Dahil noon naman, parang hindi mo talaga ako gusto. Mukha ba akong seryosong naghahanap ng relasyon ngayon? Pareho naman kaming magkaklase. Bakit siya ganoon, hindi makakita ng malinaw? Saan ka pupunta? Hiwalay na kami. Tiyak hindi na makakapagpigil yung mga Shen. Uwi muna ako, dalawin ko ang mga magulang ko. Maneho na tayo. Shen Qingyan, nakakalabas ka pa ng mukha dito. Kung tama ang alala ko, itong bahay na ito ay ipinamana sa akin ni Lolo. Bakit hindi ako makakabalik? Ang babaeng ikinasal na. Parang tubig na nabuhos na. Huwag kang mag-ambisyon sa ari-arian ng kapatid mo. Ikaw ang may kasalanan. Ginusto mong maghiwalay kay Fu Jingming. Ate, hindi sa pinagsasabihan kita. Pero normal lang sa lalaki ang magkaroon ng kaibigang babae. Ang babaw mo talaga. Tapos ka na? Ha? Anong klaseng ugali yan? Sasabihin ko sa'yo, nagbanta na ang biyenan mo. Hindi na ako makikipagtransaksyon sa pamilya natin. Maaming proyekto ng kapatid mo. Ang nasayang na. Nasiyahan ka na? Wala kang ambag. Puro kapahamakan lang. Akala mo ba pag naghiwalay kayo, makakahanap ka ng mas mabuti? Ngayon, gusto mo pang manatili dito? Hindi pwede. Ang pamilya namin, hindi namin inaalagaan ang mga walang silbi. TSK. Maganda ang sinabi mo. Kayong tatlong walang silbi, sa pamilyang ito kayo nakatira ng matagal. Panahon na para umalis kayo. Pirmahan mo itong kasunduang paghihiwalay ng pamilya. Ibalik mo sa akin ang ari-arian na ipinamana sa akin ni Lolo at tapos na tayo. Panaginip mo yan. Dahil naghiwalay kayo ni Fu Jingming. Nawalan ang pamilya natin ng hindi bababa sa 400 milyon bawat taon. Hanggat hindi napupunan ang pagkukulang na yon, hindi ka makakaalis. Tama. Dahil hiwalay ka na, mag-asawa ka ulit. Sa tingin ko, yung Ginoong Qian ay maayos naman. Kahit medyo matanda na siya, mas mabuti na yon kaysa bumalik ka rito. At umasa sa amin ng katay mo. Mabuti nga. Tama. Nakatira ka na sa pamilyang ito ng matagal. Panahon na pa magbigay ka ng kontribusyon. 400 milyon lang. Ganun lang kadali akong ibebenta. Parang meron siyang ganoong kalaking pera ngayon.
Wala nga akong ganoong kalaking pera ngayon, pero sa loob ng ilang buwan, kaya kong kumita ng ganoong halaga. Shen Kinyan, wala ka bang sakit sa ulo? Paano mo kikitaan? Yung Kian Kaotang, malapit ng magsara. TSK. Tama ka. Sa pamamagitan ng maliit na kumpanyang ito, namuntik mo nang ipahamak. Sa loob ng 3 buwan, magiging kumikita ito. Madaling magsalita ng kabalbalan. Ikaw, isang araw man lang. Hindi ka nagtrabaho. Paano mo papag-aalabin ang Kian Taotang? Kung talagang kikita ka ng 400 milyon sa loob ng 3 buwan, pipirmahan ko agad itong kasunduan. At ibabalik ko sa'yo lahat ng ipinamana sa'yo ng lolo mo. Pero kung hindi mo kaya, sumunod ka na lang. Magpakasal ka kay Kian Changyuan. Sige, deal na yan. Nandito na ang abogado at mga saksi. Kung magba-back out kayo, huwag ninyong sisihin ang sarili. Paano kung magawa niya talaga? Si Kian Changyuan, paulit-ulit na nagpapaalala. Bigyan din natin siya ng tao o hulugan. Huwag kang mag-alala, ma. Ang Thousand Herb Hall ngayon, punong-puno ng problema. Wala siyang puhunan, wala ring koneksyon. Anong magagawa niya? Kung sa ganitong maikling panahon, makakaipon siya ng 400 milyon. Babaliktarin ko ang pangalan kong Shen. Bakit hindi ka pa umalis? Madalang akong tumira dito. Pwede kang lumipat. Ayoko ng libreng tulong. Pwede ka namang pumili, pakasalan mo na lang ako. Minsan, okay lang naman kumain ng libre. Pero ganito lang, Alam mo, hindi ko kayang magbigay ng pangako. Pero kung gusto mong sumama sa akin, pwede ka. Hindi kita pipigilan. Malaya tayong magpakasal, kanya-kanyang pangangailangan. Alam ko na, tong mapagmataas na to, hindi tatanggap ng ganito. Hindi pantay na kasunduan. Kung ayaw mo, okay lang. Hindi ako namimilit. Dahil tinulungan mo akong makapag-divorce. Bibigyan kita ng mas malaking parte sa kita ng Thousand Herb Hall. sinong nagsabing ayaw ko? Sa lugar mo ba o sa akin? Ngayon pa lang, magsisi ka na. May oras ka pa. Bakit ako magsisisi? Yan ang gusto ko. Sa nakaraang buhay, ang dalisay-dalisay mo, akala ko wala kang alam. Kahit walang karanasan, hindi ibig sabihin hindi ko napanaginipan. Nagsusumamo ka ba sa akin? Hindi ako naniniwala sa iyo. Pagkatapos nito, may susunod pa ba? Malamang meron. Saan ka pupunta ngayon? Pupunta ako para sa sarili kong negosyo. Nga pala, tanong ko lang bakit nasa? Kay Yeshutong ang pendant ko. Beizai. Nawala na ang pendant mo nung gabing yon. Baka nakuha niya ng nagkagulo. Ilalantad mo ba siya? Plano niyang gamitin ang patent mo para tulungan si Fu Jingming. Walang kwentang kunin lang. Dapat akalain ng kalaban na. Nasa kamay natin ang tagumpay para tayo ang mamayani. Sa wakas, tumigil na. Hindi ko alam kung sino ang naglabas ng balitang iyon. Sino kaya ang kalaban na nagpahayag nito? Dahil dito, ang presyo ng sapi ng FUS ay tumigil ng ilang araw. Buti na lang ako ang humarap para patahanin ang team ng pag-aaral. Alam nila na ako ang nakaupo sa FUS ngayon. Matatag na ang loob nila. Salamat at nandito ka. Mabuti naman as si Baishi ay nakatuon lang sa pag-aaral. Hindi siya kailanman lumalabas sa publiko. Basta suot ko ang peking hikaw na ito. Walang magdududa sa pagkatao ko. Kuya, matatag na ang team ng pag-aaral. Paano naman ang paglulunsad ng bagong gamot? Nasa plano naman. Tiyak na makakaos ang FUS sa pagsubok na ito. AMM. Ang paglulunsad ang pinakamahalaga, walang dapat magkamali. Nga pala, si Kinyan, ilang araw akong nag-overtime sa opisina. Hindi ba siya nagulo? Yemi, tumakas na siya. Tumakas? Anong ibig sabihin yan? Yemi. Siyempre, alam niya ang nangyari sa kumpanya. Takot siyang madamay kaya tumakas.
ang trader na yan. Dati, iniisip ko kung paano siya paalisin. Ngayon, hindi na kailangan. Sa akin pa rin ang pamilyang Fu. Pero agad-agad siyang umalis. Nang magkaproblema ang kumpanya. Si King Yan, wala talagang pangmalayuan. Hindi ba niya alam na kapag ako ang humarap, tataas ulit ang presyo ng sapi? Kapag nailunsad ang bagong gamot, tataas ang halaga ng fus. Magsisisi siya. Hayaan mo siyang magsisi. Gaya niya, walang karapatang mabuhay. Bilang asawa ng isang bilyonaryo, Kapag nalunsad na, tataas ang presyo ng sapi ng fus. Siguradong babalik siya mula sa pamilya niya, magmamakaawa. Iemi, akala niya basta-basta lang sa pamilyang Fu. Sa oras na yon, baka hindi ko siya tanggapin. Dapat ibalik muna niya ang perang ninakaw niya. Kung hindi, hindi ko siya papayagan na pumasok sa bahay namin. Hey! Sumama siya sa akin ng 5 taon. Kung magsisi siya ng tapa, baka pag-isipan kong payagan siyang manatili. Kayo. Narinig niyo yon? Gawin niyo ang venue ng paglulunsad, na napakaganda. Ang mga inimbitahan, ang mga nanghamak sa akin, ipatawag mo lahat. Ipapakita ko sa kanila, na si Fu Jingming, ay hindi basta-basta maduduro. Jingming, naniniwala ako sa iyo. Sa araw ng press conference, ang lahat ay magbabago ng tingin sa iyo. Director Fu, ang laki ng tagumpay sa RE na ito. Ano ang ninyong dalawa? Report, ano ang nagdala sa inyo hanggang ngayon? Sa pag-develop ng gamot na ito, sino ang pinakagusto ninyong pasalamatan? Asa inyo po, asa inyong may bahay. Mayroon bang mga nakakakilig na maliliit na detalye? Halimbawa, love at reserva o ang inyong kinamahalan. Paano ninyo pinagbabalanse ang pamilya at trabaho? Malapit na ang press conference ng bagong gamot ng Fu Corporation. Ayon sa mga eksperto, kapag nailunsad ang bagong gamot, tataas ng husto ang halaga ng Fu Corporation. Isang bagong lider sa industriya ang isisilang. Shutong, bukas kapag nakuha na ang peten, mabubuhay na ako ng payapa. Pagdating ng panahon, ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo. Jingming, bakit mo pa sinasabi yan? Ginagawa ko rin ito. Para sa ating katlo. Habang ako'y nag-aaral at nagde-develop ng bagong gamot, kamusta ang kumpanya? Ayos lang ang lahat. Pero si Shen Qingyan, patuloy na umatake ang Fu Corporation sa atin. Kinukuha nila ang mga 7 o 8 kasosyo na napagkasunduan natin. At ipinadala pa nila ito sa iyo. Press conference ng bagong gamot ng Fu Corporation. Hindi ito imbitasyon, malinaw na hamon ito. Matagal-tagal na rin. Mula nang may humamon sa akin. Nakakasabik din isipin. Oh, siya nga pala, kumusta na ang pag-apply para sa patent ng bagong gamot? Nasa proseso na iyon, matatapos sa katapusan ng buwan. Mabuti. Malapit nang ilabas ang bagong gamot natin. Hoy, Shen Qingyan, malapit na ang 3 buwan. Nakapag-ipon ka na ba ng 400 milyon? Kung nahihirapan ka talaga, sumuko ka na lang. anong pagmamadali? Pagkatapos ng press conference ng Fu Corporation sa katapusan ng bulan, tataas muli ang halaga ng aming shares sa Gankautang. Panaginip ng bata. Sa ganong ikli ng panahon, paano ka babawi? Mas maiging sumuko ka na. Nag-antay pa ang pamilya Qian. Director Shen, mauna na po ako. Dinalhan kita ng pagkain. Lahat ito ay paborito ko. Murong Che, bakit ngayon ko lang napansin? Na ganyan ka pala? Halatang halata na mahal mo ako. Dati ay nangungunyapit, ngayon ay mukhang suplado. Alam kong wala nang saysay ang pagpapanggap, kaya't ngayon, magiging tapat ako sa'yo. Ang dami mong ginagawa, kailan ka uwi? Akala mo ba, yung mga bagay na iyon, sa bahay lang dapat gawin? Nga pala, kunin mo yung mga dokumento ko na naiwan sa laboratorio. Malaking gamit yon sa araw ng product launch ng bagong gamot ng Fushai. Sa wakas, handa ka nang maggulo doon. Walang nakakakilala sa akin ng higit pa sa'yo, Ginoong Murong.
Ngayon, kukunin ko na ang patent ng Baisi. Pabalik. Shen Qingyan, anong ginagawa mo dito sa patent office? Hindi kaya dahil matagal ka nang nanatili sa bahay ng magulang mo? Huwag kang magpanggap na katulad ni Shutong. Nag-aral ka ba ng kung ano? Narinig kong nakipagpustahan ka sa pamilya Shen. Kumita ng 4 na bilyon sa loob ng 3 buwan. Dahil pinili mong magkautang kaysa si Ryan. Ang pagsasama ninyong dalawa, pwede kong kalimutan ang lahat. Sasagutin ko na rin ang utang na yan. Ikaw, paano mo babayaran yan? Gamit ang maliit na fuchsia. Ang stock price ng Fushi. Tapos na ang problema. Dahil nandito si Shutong, patuloy itong tumataas. Bukas pag na-launch na, tiyak lalong tataas ng husto. Ganang kalaki ang ininvest ni President Fu, baka maloko ka ng taong malapit sa'yo. At mawala ang lahat. Ed Qingyan. Nagsiselos ka lang sa akin, pero ang mga nagawa ko ay totoo. Bakit mo ako binabakuran? Shutong, huwag mo na siyang pansinin. Bahala ka sa iniisip mo. Kahit nandito si Baiji sa Fushi, hindi dapat ganon kalakas ang loob ng Fushi, di ba? Sana nga mas lumakas pa ang loob nila. Habang lumalakas, mas masarap. Ang lasa ng pagbagsak mula sa tuktok hanggang sa impyerno. Isang babaeng pinagpalit, nangahas pang magduda sa akin. Tara na. Jingming, dahil patuloy na tumataas ang stock price, baka pwede tayong magdagdag ng puhunan para mas lumaki ang kita. Pero, bilyon-bilyon na ang na-invest natin dati. Isipin mo kapag nagdagdag tayo. Pag na-launch na yung bagong gamot, kung double ang kita nila. 3 o 4 na beses ang sa atin. Isipin mo, gano'ng kaganda yon? Ama ka. Bihira lang ang oportunidad na ganito. Magdagdag ka agad ng 1 bilyon sa pondo para sa bagong proyekto ng gamot. Ngayon na. Hindi ako naniniwala na kapag nakita niya ang mga nagawa ko. Si Shen Qingyan pa rin ang makakapagpigil sa sarili. Sa tagumpay ng bagong gamot na ito, ang industriyang pinuno ay hindi ang FUS. Ito ay dahil sa tulong ni Boss Fu at ni Missy. Kaya't ang aming mga maliit na shareholder ay kumita ng malaki. Ito'y para sa inyong dalawa. Ang FUS ay mayroong ngayon, hindi ito maihihiwalay sa inyong lahat na sumama sa stock. Nanay, Lola, Jingming, narinig ko na nagdagdag ka ulit. 10 bilyon, paano ka makakapagpusta ng ganoon kalaki? Sa isang pagkakakilanlan lamang niya. Kung sakaling may problema uli ang FUS, hindi ko na. Malilinis ang kalat mo, matandang babae, nagdudulot ka ng kasawian. Mamaya, ipapakita ko sa iyo ang sitwasyon. Lola, huwag kang mag-alala. Nakita ko mismo si Shutong. Kumuha ng bagong patent ng gamot, huwag kang mag-alala. Lola, mula ngayon, ang aming pamilyang Fu ay aakyat. Sa mas mataas na antas ng kapangyarihan, baka sa oras na yon, titingnan ako ni Ginoong Murong ng mas mataas. Sa oras na yon, ang aming Jingyu ay malamang na maging ang may bahay ng pamilyang Murong, kung gayon ang aming FUS ay magiging ganap na iba sa posisyon sa Jiang City. Nanay, maghintay ka lang at mag-enjoy ng magandang buhay. Sa pagtingin sa amin na napakasika, hindi ko alam kung magsisisi si At Qingyan. Tiyak na pinagsisihan niya ito, ngunit kung humingi siya ng kawad sa akin, bibigyan ko siya ng isang upuan. Upang makita niya mismo. Kung ano ang hitsura ng aming pamilyang Fu. Qingyan, alam kong darating ka. Ano? Matagal ka nang nasa labas. Nakikita mo pa rin na ang posisyon ni MRS, Fu ang pinakamatatag. Malinaw na dumating upang humingi ng kapayapaan. Nagpapanggap na matino. Ang aming Jingming ay handang magbigay sa iyo ng pagkakataon. Ito ay swerte na nakuha mo sa nakaraang buhay. Basta't magiging tapat ka sa hinaharap, maglingkod ng mabuti sa bahay. Huwag na gumawa ng kaguluhan, ang aming pamilyang Fu ay maaari pa rin magkaroon ng lugar para sa iyo. Tapos na. Sige na nanay. Kaunting salita sa masayang araw, Qingyan. Basta't aminin mo ang iyong pagkakamali, ang mga nakaraang bagay ay maaari kong kalimutan. Ikaw pa rin si MRS Fu. At Qingyan, basta't handa kang aminin ang iyong pagkakamali. Ang aming pamilyang Fu ay hindi mapapabaya sa iyo. Ang aming pamilyang Fu, isang buntis bago ikasal. Kahit na walang marriage certificate, may lakas ng loob na tawagin ang aming pamilyang Fu. Qingyan, huwag masyadong selosa. Huwag mong isipin na nakikiusap ako sa'yo para makipagbalikan. Kung magiging pabigat ka pa, ang posisyon bilang MRS Fu ay hindi mo na makakamit kailanman. Hindi mo alam yung posisyong iyan na kahit aso ayaw. Ibinalik ko na sa inyong pamilya Fu. Ikaw.
Mga panauhin, dumating na ang pinakaabangang sandali. Bigyan natin ng pinakamalakas na palakpakan si Ji Fu Jingming, ang presidente ng Fu Group, para magtalumpati. Itingnan ko kung hanggang kailan ka magiging matigas ang ulo. Nakita mo, si Jingming namin ay magiging bagong leader sa industriya. Salamat sa inyong pagdalo. Ngayon ang araw na babaguhin ng Fu Group, ang takbo ng industriya. Espesyal na pasasalamat kay ER Baishi sa pagpapagamit ng patent na nag-angat sa Fu Group sa walang katulad na antas. May nagtanong, pagkatapos ng tagumpay, ano ang gusto kong gawin? Gusto kong ipakita sa mga humamak at umalis sa akin kung gaano sila kalalim nagkamali. Parang may ibig sabihin yan ah. Hindi kaya si Mrs. ang tinutukoy niya? Balita ko, dahil kay ER Baishi, laging may alitan siya at si Boss Fu. Siya, gusto pa niyang mag-esperimento ng gamot tulad ni MSC. Nagsasabi pa na kumita ng 400 milyon sa 3 buwan. Hindi ba siya nahihiyang pagtawanan? Sa nakaraang taon, bilyon-bilyon ang inilaan ng Fu Group. Paalang masaksihan ang sandaling ito. Kaya ngayon, sama-sama nating saksihan ang makasaysayang sandaling ito. Tigil. Patigilin. May malaking problema. Natanggap ang anunsyo mula sa Intellectual Property Office. Lahat ng patent sa gamot na ipinagamit ni ER Baishi sa Fu Group ay opisyal na bawi ngayon. Lahat ng gamot na pinagpaguran naming gawin sa pabrika ay naging basura na. Tingnan ko. Sabihin mo, ano ang nangyari? Bakit mo binawi? Siguradong may nagkamali. Hindi ko talaga binawi yan. Wala akong ginawa. Siyempre, hindi mo alam. Dahil ikaw, hindi ka si Baishi. Ano? Ano ang kalokohan ang sinasabi mo? Kung hindi ako si Baishi, paano ko makukuha ang pagpapagamit? Paano nasa liko ang kwintas na ito? Talagang hindi ka susuko hanggat hindi nahuhulog sa bangin. Alam mo lang, kunin ang mga patent na iniwan ni Baishi gamit ang kwintas. Pero hindi mo alam na sa laboratorio niya. Napakarami pala nitong dokumento. Impossible ito. Ginawa mo lang ito para mapahamak si Shutong. Pek ito. Naiinggit ka sa kanya. Ibinigay mismo sa akin ni Baishi ang mga ito. Baka naman ako rin ay kasabwat sa pagpapahamak sa kanya. Impossible. Impossible. Binubola niyo lang ako, di ba? Patay na si Baishi. Inamin mo rin sa wakas. Pero, may sasabihin ako sa'yo. Hindi lang buhay si Baishi. Ibinigay pa niya sa amin ang patent at authorization ng Kian Kaotang. Nandadaya ka lang, di ba? Dinadaya mo ako. Hindi talaga si ER Baishi. Lahat ng sinabi mo ay kasinungalingan. Hindi, Jingming. Pakinggan mo muna ako. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Nawala na ang bilyon-bilyong puhunan. Kung si Baishi ang nasa Kian Kaotang, siguradong lalaki ng todo ang kumpanya. Tama. Bilhin na ang stocks ng Kian Kaotang. Siguradong kita yan. Kinyan. Pesensya na. Nagkamali ako. Nadaya lang ako niya. Maniwala ka uli sa akin. Magsimula tayo muli. Ibigay mo sa akin ang peten. Bahay mo pa rin ito. Akala ko ba gising ka? Matagal na tayong wala nang koneksyon. Paano naman nangyari yon? Mag-asawa tayo. Dati na tayong nagdiborsyo. Paalang makalayo sa akin. Ganito pa ang sinasabi mo. Mukhang hindi mo talaga alam. Noong birthday ni Lola pa, nagdiborsyo na tayo. Impossible yan. Hindi ko naman pinirmahan ang divorce papers. Jingming, ang divorce papers. Si nanay ang pumirma para sa'yo. Ano? Naku, Jingming. Ayoko sanang pumirma, pero siya,
Noong gabing yon, kasama si Monch, pinilit akong pumirma. Kung hindi ako pumirma, gagawan niya ng masama ang kapatid mo. Ikaw. Ikaw ang nagsulsol kay Kinyan na makipagdiborsyo sa akin. Mahal na mahal ako ni Kinyan sa loob ng maraming taon. Nang dumating ka, nagbago na siya. Ikaw ang nagtulak sa kanya. Sa buong mundo, wala pang nangahas na kausapin ako ng ganyan. Ang tapang mo talaga. Kinyan, nanonood ka lang? Inaapi ako, mag-asawa tayo. Sa taong nagbigay sa akin ng gamot para hindi na magkaanak. Bakit ako magiging mabait? At saka, wala na tayong pagmamahalan. Ilang taon na tayong mag-asawa, paanong wala? Sinabi ko nang tumigil ka, hindi ka nakinig. Tingnan mo ngayon. Nasira ka dahil sa babaeng ito. Ikaw. Nakakadismaya ka. Umalis na tayo. President Shen, pwede pa bang bumili ng stocks ng Kian Kautang? Papasok na ako ngayon kasama ang team. Ano ang susunod na plano? Ang aming kumpanya, lubos na makikipagtulungan. Handa na rin ang aking mga funding channels. Dapat sa akin lahat yan. Ikaw ang may kasalanan, Yeshutong. Ikaw ang nagtulak kay Kinyan na umalis. Ikaw ang nag-iwan sa akin ng walang labasan. Jinming, Ako, ginawa ko yon dahil mahal na mahal kita. Kaya nangahas ako magsinungaling. Mahal? Ganito ang pagmamahal mo? Niloko mo ako ng bilyon-bilyon. Ginawa akong kahiya-hiya sa lahat. Hoy, Jingming, huwag kang padalos-dalos. Kung gusto mo siyang saktan, wala akong tutol. Pero, dadalang tao pa siya ng anak mo. Huwag mong sasaktan ang aking magiging apo. Kung hindi lang dahil buntis ka ng anak ko, hindi na kita titingnan. Mga kasama, may mga personal na bagay pa akong aasikasuhin ngayon. Mag-usap na lang tayo sa susunod. umuwi na tayo para ayusin ang mga ari-arian. Shen Kinyan, ikaw. Ano ang ibig mong sabihin? Lumampas na sa 100 bilyon ang market value ng Kian Kaotang. Narito ako para tuparin ang ating pustahan. Bakit? Mukhang ayaw ninyo. Gusto ninyong mag-back out. Siyempre, hindi na dapat tumuloy ang pustahan. Kung sinabi mo noon na kaibigan mo si Baishi, paano ka kaya? Papayagan ng tatay na iwanan ang pamilya? Kaya, ayaw ninyong pirmahan ang dokumento para sa paghihiwalay? Ingyan, magkadugo pa rin tayo. Ang nakaan. Kalimutan na natin. Ngayong mayaman ka na, bumalik ka na. Tulungan ang iyong kapatid na lalaki. Ang tubig na yon ay hindi lumilipad sa mga tagalabas. Ito ay isang sirang libro. Kahit na bumalik ka, tulungan ang iyong kapatid na lalaki na alagaan ang kumpanya. Ang aming pamilya ay harmonyos at maganda. Hindi ba ito mabuti? Tapos ka ba? Ano pa rin ang ginagawa mo? Paghuhot. Pigilan mo si Shen Kinyan para sa akin. Ako ang iyong ama. Kailangan mong ilipat ang bahay na ito. Maliban sa akin. Mayroon pa ring matapang. Huwag maging malamb. Paghuhot. O mahal na. Hindi ikaw, ano ang ginagawa mo? O, ang balita na ang ulo ng pamilya Shen Yangpid ang kanyang pantalon sa kalye. Hindi dapat mababa ang click rate. Huwag kang magpadala. Hindi ko pwede itong magseng. Hindi ko ito masag nito. Ngayon ay mas katulad nito. Bakit hindi mo gustong mag-sign ito?
Sa wakas nakuha ito. Kung hindi mo nais na putulin ang bahay na ito, maaari mo rin ang pagkawasak ng 0.2 bilyon. He Shen Qingyan. Huwag itulak ang iyong swerte. Nagbigay na kami sa iyo ng pera. Gusto mo pa rin ng buy. Malinaw na nakasulat ang legacy ni Master Shen. Ang bahay na ito ay orihinal na nakareserba para sa Qingyan. Sumasang-ayon na ang kabuang pagbabalik ay hindi sapat. O sa halip, gusto mong gamitin ang iyong mga kamay at paa upang bayaran ang iyong mga utang. Maaari kong makatulong din sa iyo. Huwag pumunta dito. Huwag pumunta dito. Ikaw. Anak na lalaki. Anak. Ang maliit na pangaka. Ano ang ginagawa mo? Ayaw mo ba nais na wasakin ang villa na ito? Pagkatapos gamitin ang kanyang maliit na vault upang sakop ito. Ang pribadong ari-arian na ito ay hindi sapat upang punan ang butan. Pagkatapos gamitin ang kanyang dalawang natitirang bar sa kanluran ng bayan. Punuan natin ang butas na ito. Shen Qingyan talagang nais mong kainan. Hulaan mo ito. Toto, malinaw ito. Toto, lahat. O mahal na. Ikaw na babae. Oh, darating ako sa lalong madaling panahon. Handa ako. Ito. Ay. Ipagdiwang ang pagtawid ng 1,000 herb hall sa 100 bilyon. Hindi namin ihintay ito para sa'yo. Ano, kakagula ba? Tara dito, umupo ka dito, umupo ka dito. Hindi lang iyon, may inihanda pa ako. Ng isang napakalaking sorpresa. Siguradong magugustuhan mo. Pasok. Kayong mga ito. Binabati kita sa iyong tagumpay, Jishen, at sa 1,000 herb hall. Naway maging maayos ang lahat at kumita ng malaki. Ano ba itong ginagawa ninyo? Jishen, matagal na kayong hindi nakabisita dito. Mukhang yumaman na kayo, ang saya-saya ninyo ngayon. Jishen, sumayaw ka naman sa amin. Nga, sumayaw ka. Ara na. Jishen. Ginoo, lasing na kayo, isasama ko kayo sa resting room. Tumigil ka. Hindi siya mahilig sa ganyan. Siya ay akin, walang sinumang dapat humipo sa kanya. Ano ang sinabi mo kanina? Sabi ko, akin ka, walang sinumang dapat humipo, alam mo ba? Huwag kang sumama sa iba. Pwede bang huwag kang makipaglaro sa ibang lalaki? Nagsiselos ka ba? Hindi ba halata? Kung ayaw mong makipaglaro ako sa kanila. May isang pangarap ako kung papayag ka. Pwede ko silang iwan at sumama sa iyo. Anong pangarap? Parang aso ang ugali nito. Iniisip mo pa ba kagabi? Napaisip lang ako ang dating mataas na bulaklak para sa akin. Ginawa niya ito. Murongche, sobra ka bang umibig sa akin? Sobra akong umiibig. Shen Qingyan. Kung sa hinaharap mapasaya kita. Hindi ka na kailangang humanap ng iba. Ang galing mo kagabi.
Pero maraming iba, ayaw kong isa lang ang piliin. Murongche, malaya ka. Huwag kang magpakabaliw sa akin. Kung ganon, bakit ka kinabahan nang hinawakan ako ng iba? Hindi siya mahilig sa ganyan. Totoo ang sinasabi kapag lasing, baka may pagmamay-ari na ako sa kanya. Ayokong aminin, baka makontrol niya ako. Sa totoo lang, napakaganda mo at hindi pa ako nasasawa. Bakit ko ipapasa sa iba? So, inaamin mong nasisiyahan ka sa akin? Ito ba ay isang bagay na dapat ikatuwa? Kapag masaya ka, mas may pagkakataon akong humingi ng higit pa. Maging kasama mo ako bukas sa dinner sa Jiangcheng. Murongche, alam ng lahat sa Jiangsheng na hindi ka interesado sa babae. Ang pagpili sa akin bilang kasama ay para lang ikulong ako ng chismis. Ang lalim ng plano mo. Gusto ko lang sanang humingi ng pabor. Dahil maganda ang naging performance ko kagabi. Huwag kang magsinungaling. Kapag kumaway ka lang, Murongche, magkakapila ang mga mayayaman mula rito hanggang Huangpu River. Hindi ako sasama. Paano kung ang kapalit ng pagpunta mo ay ang librong 100 Herbs Formula na pinapangarap mo? Ano? Nasa iyo ang 100 Herbs Formula? Ang 100 Herbs Formula ay pribadong koleksyon ng host. Kung kasama mo ako, madali lang para sa'yo. Na makita ang orihinal. Ang 100 Herbs Formula ay puno ng mga nawalang recipe. Para sa tradisyonal na medisina, isang bagay na magbabago ng pananaw. Hindi ka ba sasama? Gusto mo? Magpakita ka ng interes. Ang sama mo. Jingming, pagod ka na sa mga meeting. Uminom ka ng lugaw, mabuti ito sa tiyan. Lugaw, lugaw, puro lugaw lang. Bukod sa paggawa ng lugaw, ano pa ba ang kaya mo? Dati, napakabuti niya sa akin. Paano ko siya nawala? Boss Fu, ito ang imbitasyon sa industry dinner bukas. Sinasabing darating din si Miss Shen. Sasama din si Shen Qingyan? Kung may kukumpa ako sa kanya ang aking paghingi ng tawad sa party, baka patawarin niya ako. Kunin mo ang limited edition na Cartier Robie necklace. Dalhin mo bukas sa party. Para sa akin ba ang alahas? Jingming, ang ruby necklace na yun. Para sa akin ba? Akala ko ba ayaw mo sa akin? Sa sitwasyon natin ngayon, akala ko hindi mo na ako. Hindi para sa iyo. Buntis ka. Nakakapanginig ang suot mo. Baka magkasakit ka. Jingming, ayaw mo na ba sa akin? Dahil buntis ako at nag-iba ang katawan ko, kaya nagsisisi ka na. Nagsisisi ka na at hindi si Shen Qingyan ang pinili mo, hindi ba? Nag-isip ka lang ng sobra. Lalabas ako para maglakad-lakad. Fi Jingming. Ano ang ingay-ingay yan sa gabi? Ma, si Jingming ba ay magbibigay ng kwintas kay Shen Qingyan para makipagbalikan? Paano niya magagawa yon sa akin? Normal lang ba sa lalaki na magkaroon ng karera? Ang iyong gawin ngayon ay panganak ang bata. Huwag kang makialam sa iba. Pero ano ang pero dyan? Sabi ng iba, yung kapatid ko may fornits na hindi kinuha. Kumuha pa ng isang wheeled chicken. Tingnan mo. Si Shen Qingyan ngayon, napakaswerte, si Murongch. Dadalhin pa siya sa isang gabi, kung hindi ka nakagulo. Dapat ako ang nasa tabi niya ngayon, ang gabi. Kaya ang rubay ni Fu Jingming ay para sa kanya. Itong Shen Qingyan na ito, kasama na si Murongch.
Nang akit pa ng lalaki ko. Sinong nagsabing hindi ka pwedeng? Tumayo sa tabi ni Muongch. Ganyan na ang kalagayan ng pamilya Fu. Paano pa ako mapapansin? Siyempre may paraan. Baka lang hindi kayo maglakas loob. Ma, talaga bang gagana to? Bakit hindi pwede? Si Shen Qingyan, isang second hand na walang kumukuha. Nakakaakit pa kay Ji Murong. Ang anak nating si Yer, napakaganda. Bakit hindi siya maging MRS Murong? Mahigpit ang pamilya Murong, pinahahalagahan ang reputasyon. Kapag lumaki na ang isyong ito, ang pagpapakasal sa pamilya Murong, hindi ba? Napakadali na lang. Pero, paano kung mahuli? Ay, huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang hotel manager. Sasabihin ang pumasok sa kwarto, ay si Shen Qingyan, ang kasama ni Muongch. Nangako ang hotel manager, hindi sila mag-inspeksyon. Maghintay ka lang dito ng ngalang alalahanin. Pagkatapos ng salusalo, pag-akyat ni Murongch, makikita niya ang magandang nasa kama. Makakapagpigil pa ba siya? Ay, Echi. Hindi ka naman nagdadala ng kasama sa mga ganitong okasyon ah. Girlfriend mo ba to? Ipakilala mo naman. Ipapakilala ko sa inyo. Ito ang CEO ng Qian Kaotang. Shen Qingyan. Sa mga susunod na araw, sana ay maisip niyo siya sa inyong mga negosyo. ang bagong pinuno pala ng Qian Kaotang, si MS Shen. Murong, ang galing mo. Tahimik na lang pala. Ay, huwag naman MS Shen, ang layo. Malamang, sa lalong madaling panahon, ete na ang tawag diyan. Murong Che, sinadya mo talaga to. Hindi mo ba matutupad man lang ang pangarap ko? Ete, bakit hindi ka tumatawa? Na, mahal, bakit hindi ka tumatawa? Para sa 100 Herbs book, tiisin ko na. Mahal, ang sweet-sweet ng ngiti ko. Ang sweet ni na Kuya Che at ate, nakakainggit talaga. Jingming, pasok na tayo. Huwag mo akong hawakan. Jingming. Tingyan, pwede ba tayong mag-usap sandali? Hindi, baka magselos ang boyfriend ko. Ano nang sasabihin mo? Dito na lang. Sage. Dito na lang ako magsasalita. Shen Qingyan. Nagsisisi na ako. Magsimula ulit tayo, pwede ba? Fu Jingming. Dati, mahal na mahal mo si Yeshutong. Para sa kanya, handa kang lagyan ako ng gamot para hindi ako magkaanak sa'yo. Hinayaan mo akong mabaliw. Tapos ngayon, wala pang kalahating taon, nasisisi ka na? Mali ako sa paglalagay ng gamot. Akala ko, si Shutong ang gusto ko. Kaya ayaw kong magkaanak ka sa akin. Pero ngayon, narealize ko na, ikaw pala ang gusto ko. Gusto kong magkaanak sa'yo. Kahit ilan pa ang gusto mo, susuportahan kita. Gagawin ko lahat, basta bumalik ka lang. Gagantihan kita ng libo-libong bises. Sa kabutihan, sinusumpa ko, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Kung may kasinungalingan man, hayaan mong si Fu Jingming ay mawalan ng lahi. Ang orihinal na katauhan, ginawa mong 200 pound na mataba. Ikinalong kong sa mental hospital, hindi mo man lang binisita. Ngayong pumayat, gumanda at yumaman na. Saka ka pa nagsisi. Alam kong paborito mo ang kulay pula. Ito ang regalo na inihanda ko para sa'yo. Bagong koleksyon ng kwintas ng Cartier. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Isang basag na bato. Sapat na ba para magbayad sa lahat ng pinsalang? Ginawa mo sa katawan ko. Fu Jingming, matagal na kitang hindi mahal. Magpatuloy ka sa buhay. Pagod na ako, gusto kong magpahinga. Sandali. Kinyan, sabi mo gusto mo ng lalaki. Gusto mo ng mga male model. Ano na naman ang pinagkakaabalahan mo? Pwede akong maglaro para sa'yo. Hindi ako mas mababa kaysa sa mga male model. Ikaw, maglaro ka sa akin. Fu Jingming, alam mo ba kung anong itsura mo ngayon? Parang asong nagmamakaawa. Sayang. Marami akong aso at hindi ako mag-aalaga ng asong nangangagat. Shen Kinyan, nagmamakaawa na ako. Gaganyanin mo pa ba ako? Ginoong Few. Salamat sa iyo, umalis ka sa pagsasama na pangalan lang. Para maging kami ni Kinyan. Murongch, huwag kang masyadong masaya. Shen Kinyan, ginagamit ka lang niya. Pa sa kapangyarihan at kayamanan mo. Bakit hindi niya gamitin ang sayo? Nakalimutan ko.
Ang pamilya Fu. Hindi na maaasahan. Kung ginagamit niya ako, karangalan ko yon at dapat pa akong magpasalamat sa aking mga ninuno na nagtrabaho para sa kayamanan. Na nagbigay sa kanya ng dahilan para mag-interes sa akin. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, Binibining Shen, sa kwarto ni Ginoong Murong, walang sinuman ang dapat makagambala. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan. Shen Qingyan, iniwasan mo ako. Pero hayagan kang pumupunta sa kwarto ni Murong. Ganoon mo ba siya kamahal? Kung hindi gumana ang mahinahon, kailangang puwersahan. Sage. Kahit anong paraan. Harangan ang pinto ng bahay ni Murongchi. Walang sinuman ang maaring pumasok. Opo. Shen Qingyan. Ikaw ang nagpili sa akin. Si Jingming talaga. Inalikuran na nga siya ni Shen Qingyan. Sinusuyod pa rin niya. Shutong. Ganito talaga ang ugali ng mga lalaki. Maging mapagpatawad ka. Huwag magalit. Masama yan sa batas at yan. Hala, akyat na si Murongch. Maghanda na tayo, oras na para lumabas. Gayong oras na ito, talagang ibubuwal ko si Shen Qingyan ng malaki. Ano nang sinabi niya sa iyo? Mga pahayag ng desperasyon. Pero huwag kang mag-alala. Wala siyang kakayahan na paalisin ako. Hindi ba't aakyat ka para magpahinga? Ikaw pa ang nagsasabi. Kapag lumabas ako, malalaman ng lahat na tayo. Paano na lang ako maglaro? Sinira mo ang imahe kong single. E ano ngayon? Bilang bayad, gusto ko nang makita ang Baika Fang. Pwede naman. Nasa taas ang gamot. Ano pang hinihintay? Tara na sa taas. Ngayon hindi mo na iniisip na masisira ang imahe mo. Sa paghihila-hila natin, Tara. ano yon? Malas. Mga tauhan ni Fu Jingming. Yung Baika Fang. Hindi kaya nasa kwarto mo? Siyempre wala. Kung ganoon, sa kwarto ko na lang. Magpupuyat ako ngayong gabi para basahin yon. Bakit hindi pa siya dumarating? Dapat matatapos na ang salusalo. Bakit hindi ka kumatok? Hala, bakit hindi mabuksan? Hala, Huwag nang magpakahirap, Binibini sa loob. sino ka? Taga kayo ba ni Ginoong Murong? Hindi na darating si Ginoong Murong ngayong araw. Binibini, magbitiw ka na ng pag-asa. Ano ang ibig sabihin yan? Sandali lang, may hahanap sa'yo. Ikaw, maghintay ka na lang diyan sa loob. Wala na, wala na. Hindi kaya nalaman ni Shen Qingyan? Pinapunta ka na ba niya dito? Ay, anong gagawin natin? Nandoon ba siya sa loob? Aray. Nandoon ba siya sa loob? Nandoon. Shen Qingyan, dati medyo naging torpe ako. Ayaw kong humipo sa'yo. Ngunit simula ngayong gabi, sumusumpa ako. Hindi na ako magiging katulad ng dati. Qingyan. Sino ka? Pinapahiya mo ako. Babatuhin kita. Pinapahiya mo ako. Tumigil ka na sa pananakit. Pinapahiya mo ako. Hindi ka ngayon palalagpasin ng inang ito. Hindi ako. Magpapahinga hanggang makastraight ka. Fu ang apelido ko at tutuparin ko ito.
Anong pahina na tayo? Tumahimik ka. Mula nang pumasok ka dito, hindi mo man lang ako sinulyapan kahit isang beses. Nakita na, nakita na. Kung ganon, anong kulay ng damit na suot ko ngayon? Itim. Asul na madilim ang suot ko ngayon. Madilim na asul, madilim na asul. Pwede bang itigil mo na yung binabasa mo? Tignan mo ako. Anong balak mong gawin? Gusto kong makisali. Sigurado ka ba? Engan. Gusto mo ba talagang gawin ito? Siyempre. Huwag kang gumalaw. Masakit. Sakit na sakit. Masakit pala? Tama lang, tiisin mo. Barado ang ugat dito sa bahaging ito. Sigurado palagi kang nainitan, di ba? Humupa na ngayon. Tama na ito. Kamusta naman, hindi ba ngayon? Grabe ang gaan ng pakiramdam mo. Pero hindi comfortable itong pose ko ngayon. Huwag mong pabayaan ang isa para lang sa isa, Irbay. Masakit at nakasikip itong dibdib ko. Pwede mo ba itong gamutin? Lalaki ka talaga, puro kalibangan lang laman ng utak. Kaya nga kailangan mong gamutin. Anong problema? Dati araw-araw mong kinukulit ako, ang saya mo pa. Ngayon kalahating taon lang ang lumipas. Naging platonic na agad tayo. Hindi ba mas alam mo kung platonic ba ako o hindi? Ikaw, Ikinakahadlang mo ang pag-unlad ko. Parusa ka na 10 minuto. Itong punto ng acupuncture. Matatakas ito ng kusa sa loob ng 10 minuto. Ikaw, magmuni-muni ka ng mabuti. ano ang dapat kong pagmuni-munihan? Aray, May ingay sa loob, siguradong nagtagumpay. Mamaya, sasalakay tayo agad. Gawin nating mas maingay ang gulo. Kapag nalaman ni Shen Qingyan na tinalikuran siya ni Murong Che, siguradong masisiraan ng loob. Yemi, tingnan natin kung paano pa siya makikipagsapalaran. Oy, Qingyan Ji, hindi ba't dito ka para hanapin? Si Ji Murong, sayang naman. Kung alam mo lang kung nasaan si Murong Che, baka ka malungkot ng hasto. Ay, Bakit ako malulungkot? hindi mo pa alam, no? Ang iyong minamahal ngayon ay nasa mga bisig ng ibang babae, naglalasing at nagsasaya. Sinasabi mo bang nasa loob si Murong Che? Tama, sa totoo lang. Tinawagan ko na ang mga reporter. Kapag nabuksan ang pinto, makikita ng lahat. Ay, ang pamilya Murong ay mahigpit sa disiplina. Kung makunan ng litrato ang Ginoong Murong na lumalabas sa kwarto ng ibang babae, sa palagay mo, makakaya mo pa bang maging ginang Murong? Una sa lahat, hindi ako interesadong maging asawa ng sinuman. Pangalawa, wala si Murong Che sa loob. Yemi, matigas ang ulo mo. Ayaw mong harapin ang katotohanan. Siyempre, sinasabi ko. Bakit ka nandito? Sino yung nasa loob? Ay, you are. Ayos ka lang ba, you are? Nasaan yung gago? Huwag kang mag-alala, inay. Alam ko na, bitag ito ni Shen Qingyan. Kaya nang pumasok ang salarin, pinatumba ko agad. Ay, buti naman at ligtas ka. Natakot ako ng hosto. Ay. Pwe, ganyang klase ka lang, mang-ahas ka pa sa anak ko. Yemi, Shen Qingyan. Naglakas loob kang magpahamak kay Jingyu. Anong balak mo? Wala akong panahon para manghamak ng tao. Yemi, ayaw mong aminin. Tara. Bugbugin ng malakas ang bayag niya, hanggang sa magsabi siya ng totoo. Huwag ninyong bagbugin. Walang inang hayop ka. Gumawa ka ng ganyang karumal-dumal na bagay. Ako na ang magpaparusa para sa nanay mo. Lechengin kita ng hasto. Huwag nang manundo. Song Siman. Ang taong nakahandusay dito, talaga bang hindi mo nakikilala?
Paano ko makikilala ang isang hamak na bastos na ito? Huwag nang manunto. Hindi, ma. Parang yung sapatos nito ay... Kay Jingming. Jingming. Bakit ka nandito? Bakit ikaw? Aray. Jingming. Jingming. Bakit ikaw? Jingming. Doktor. Tawagin ang doktor. Jingming. Pamilya ni Fu Jingming. Ako po, doktor. Kumusta ang aking anak? Aray, naghihingalo ang pasyente. Ngunit ang kanyang ari ay tinamaan ng malakas. May panganib na mabali. Kung sa loob ng 2 oras, ay magagamit ang pamamaraang golden needle to suspend life para iligtas. Baka masagip pa. Kung hindi. Kung hindi ano? Aray, kung hindi, kailangan ng kumpletong pagtitistis. Maliligtas ang buhay. Ngunit mawawala ng kakayahang magkaanak magpakailanman. Kompletong pagtitistis. Ang kaligayahan ko sa buong buhay ko, masisira na ba lahat? Golden needle to suspend life. Ano yon? Ito ay isang nawala ng matagal na pamamaraan ng acupuncture. Sa aking kaalaman, sa buong lungsod ng Jiangxing, isa lang ang marunong noon. Iyon ay ang maalamat na manggagamot na si Baishi. Ngunit pabago-bago ang kanyang kinaroroonan at karaniwan ay hindi siya madaling humawak ng kaso. Baishi. Ngayon, ang nakaalam kay Baishi ay siya na lang. Shen Qingyan. Alam mo kung sino si Baishi, di ba? Nasaan siya? Ganito ba ang paraan mo ng pagmamakaawa? Ikaw, ma, huwag mo siyang pakiusapan. Ating imbestigahan. CJ, pero paalala ko sa inyong dalawa. 2 oras na lang ang natitira. Sigurado ba kayong aabot kayo? Ako na ang lumalapit sa inyo. Sabihin ninyo sa akin. Nasaan si Baishi? Ano man ang kondisyon ninyo, sasang-ayunan ko. 30 milyon. Kapalit ng pera ang pangalan. 30 milyon? Sinasamantala mo ang aming kalagayan. Mahal? Sige, huwag na. Tutal ang taong nakahiga dyan ay walang kaugnayan sa amin. Tara na. Sandali. Bibigyan kita. Ngunit sa kasalukuyan, wala akong ganoong kalaking pera sa aking account. Ganito na lang. Ito ang aking dot noong ako ay ikinasal sa pamilya Fu. Lumang mina, uri ng baso. Nagkakahalaga ito ng 8 milyon. Ito ay limitadong edisyon ng Cartier. Binili ito ng 3 milyon. Tanggalin mo ang kwintas. Ma, tanggalin mo na. Buhay ng kapatid mo yan. Ang kwintas na ito, 1.5 milyon ang halaga. Ibigay mo na. Ang mga ito pagsasamahin, abot sa mahigit 1 milyon. Ang natitira, pwede akong magsulat ng utang. Huwag kang mag-alala, kahit magbenta ako ng kaldero, ibubuo ko rin ang kulang. Sige, lugi na ako. Tanggapin ko na. Ngayon, sabihin mo na kung nasaan si Baishi. Sige, tumanggap ng pera, tumulong sa problema. Sabihin ko na sa'yo, ang tunay na pangalan ni Baishi ay ako, si Shen Qingyan. Niloloko mo ako. Baliw ka. Paano ka naging si Baishi? Nang abuso ka sa sitwasyon. Kumuha ka na ng parang gamit sa amin. Ngayon gusto mo pang pumasok para saktan ang kapatid ko. Mukhang hindi nyo talaga nakikita ang kabutihang loob. Bakit si Murong Che ay nasa panig din niya? Baka naman, Ginoong Murong. Alam kong magkaibigan kayo ni Shen Qingyan. Pero ito ay usapin ng buhay. Paano ka makikipagkulitan sa kanya dito? Nga, magkasabwat kayo. Ang sinasabi niyong dalawa, wala man lang isang salitang mapagkakatiwalaan. Maniniwala ka man o hindi, ngayon ang makakapagligtas sa anak mo. Ako lang. Hindi kita hahayaang pumasok. Ikaw ang malas. Ikaw ang dahilan kung bakit ganyan ang anak ko ngayon. Gusto mo pang pumasok para lalong saktan siya. Ang gumagamit ng masamang paraan para manakit, hindi ba kayo? Ang sumipa sa kanya hanggang maging ganyan, hindi ba ikaw? Dahil lang kay Shutong. Kung hindi niya naisip ang walang kwentang plano na to, paano ko sasaktan ang kapatid ko? Kasalanan niya. Sinisi mo ako. Ikaw ang sumipa. Kasalanan mo. Kung hindi dahil sa'yo, paano ako makakapasok? Sa kwarto ni Murong Che. Mula nang dumating ka sa bahay namin, wala nang nangyaring maganda. Inutusan kita. Hanapin mo agad si Baishi. O gagawan kita ng paraan. Anong sinasabi mo, Fu Jingyu? Ikaw ang may gustong umangat ng hindi karapat-dapat. Gusto mong patayin si Murong Che. Kung hindi dahil diyan, paano ko may isip ang ganitang masamang plano? Sino ang sinasabi mong hindi karapat-dapat? Aray, ang tiyan ko. Ang sakit ng tiyan ko. Aray, naku apo ko Fu Jingyu. Paano mo nagawa na saktan ang sarili mong pamangkin? Tulong. Doktor, kailangan mong iligtas ang aking mahal na apo. Tulungan siyang tumayo.
Ang hirap ng buhay ko talaga. Fu Jingyu, makinig ka. Kapag may nangyari sa bata, hindi kita patatawarin. Hindi pa rin nakikita si ER Baishi. Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Kailangan magdesisyon agad. Ako si Baishi. Pero ayaw talaga nila akong papasukin. Ikaw si Baishi. May transaksyon ako sa gamot sa presidente ninyo. Kilala niya ako. Siege, pasok ka. Hindi, sira ulo lang yan. At away pa ng anak ko. Huwag mong hayaang pumasok para magiganti. Kung hindi ako papasok, magiging inuko ang anak mo. Kahit na malagay sa panganib ang kapatid kong maging inuko, hindi kita papapasukin para saktan ang kapatid ko. Sige, sinabi mo yan. Kung may mangyari, wala akong kinalaman. Kritikal na ang kalagayan ng pasyente. Kung talagang hindi ninyo mahanap si ER Baishi, kailangan na ng kumpletong operasyon. Kung hindi, mawawalan pa ng buhay. Ito ang consent form. Isang babae lang ako. Hindi ako makapagdesisyon ng ganito kalaki. Nanay, kung hindi ka pipirma, mawawalan ng buhay si kuya. Asat yan pa ni Shutong. May sanggol na. Tama ka. Kahit ma-sterilize si Jingming, ang pamilya Fu, may tagapagmana na. Sige, pipirma ako. Doktor, kamusta ang operasyon ng anak ko? Matagumpay. Ligtas na ang pasyente. Sayang, kung nakuha lang si ER Baishi, hindi sana umabot sa ganito. Sa susunod, bigyan ninyo ng pansin ang emosyon ng pasyente. Kasalanan ni Shen Qingyan. Pik siyang Baishi kaya naantala. Kaya nasira ang anak ko. MS Shen, bakit nandito ka sa unahan? Bakit hindi ka pumasok? Kung ginamit mo agad ang Golden Needle Technique, hindi sana naputol ang paa ng pasyente. Wala akong magawa, ayaw talaga nila akong papasukin. Kayong mga. Hindi niyo ba alam? Ang pangalan ni MS Shen, si Shen Qingyan sa industriya namin. Kilalang Golden Needle Saint at diyosa ng medisina na si ER Baishi sa buong lungsod ng Jiangcheng. Siya lang ang makakapanatili sa kakayahan ng anak mo na magkaanak. Ano? Paano? Siya. Isang simpleng may bahay lang siya. May bahay. Si GNG, Shen ang siyang ER Baishi. Ito'y kilala at kinikilala ng buong komunidad ng medisina. Bilang may bahay ng pamilyang Fu, hindi mo alam? Ikaw nga talaga si Baishi. Sinabi ko na nga, ayaw ninyong maniwala. ER Baishi. Kasalanan ko lahat. Ako ang dahilan kung bakit nawalan ng kakayahan. Ang kuya mo na magkaanak, naputol ang kanyang lahi. Ako ang may kasalanan. Ma. Kasalanan ko. Paano naging totoo ito? Kung pinapasok ko lang siya sa operating room, hindi sana nangyari ito sa anak ko. Binabati ang pamilya. Lalaking sanggol, ligtas ang ina at anak. Ma, huwag kang mag-alala. Narinig mo ba? Sabi ng nurse, lalaki ang anak ni Shutong. Lalaki. Mabuti ng lalaki. Naku. Baka pagising ng kuya mo, pagalitan ako ng todo. May bagong palabas na naman. Shutong. Malaking tulong ka sa pamilyang Fu. Nagpatuloy ka ng lahi. Ita, tungkulin ko lang yan. Pagkatapos ng pangangailangan mo, papakasalan ka ni Jingming. Magiging malaking selebrasyon. Salamat, Ma. Shen Qingyan, panalo na naman ako sa round na ito. Ano na nagyayabang ka sa pag-aanak? Inggit ka lang. Nga, hindi ka naman makakaanak. Kaya ayaw mong makakita na masaya ang iba. Wala akong magawa kundi mag-anak. Baliw. Shen Qingyan, ganyan ka magsalita. Hindi ka ba natatakot na itakwil ka ng pamilyang Murong? Kahit na gusto niyang pakasalan ako, o kaya naman. Tingnan natin kung sino ang hindi tatanggap sa kanya. Gusto ko yung sinabi mo. Gusto mo? Sasabihin ko pa ng madalas. Naku, Jingming, kumusta ang operasyon? Ma, nahihiya na akong humarap sa tao. Ano nang sinasabi mo? Mag-focus na lang tayo sa ngayon. Tingnan mo, nanganak si Shutong na. Malusog na sanggol para sa iyo, Jifu. Lalaking sanggol. 3 kilo at 200 gramo. Jingming. Hindi kami nagpabigo sa inaasahan ng ina. Malusog ang bata. Jingming ha. Huwag mong pansinin ang mga tingin ng iba. May mga tao kasi. Gustong magkaanak pero wala. Naiinggit lang sila. Nagkaanak ka na kay Shutong. Tingnan mo, anak mo talaga ito. Paano ba ito? Yes, Shutong. Ito ang anak na ipinanganak mo para sa akin. Ano ba?
baka pangit ang bata. Ganyan talaga ang mga bagong panganak. Pagkalipas ng ilang araw, gaganda na. Huwag kang magpabata. Bakit itim ang bata? Sinabi ko na, espesyal ang kutis ng bata. Sayang, wala man lang naniniwala sa inyo. Baka nagkamali ako ng tao. Sobrang kalokohan noong panahong iyon, pero ngayon may anak na. Sa sitwasyong ito, kailangan kong kapituko sa pamilya Fu. Kung hindi, ako at ang batang ito. Ay magiging palaboy. Ipaliwanag mo. Jingming, hindi, anak mo talaga ito. May jaundice ang bata ng ipanganak. Normal lang na medyo maitim ang kutis. Pagkalipas ng ilang araw, pabuti na yan. Akala mo ba tanga ako? Hindi ko ba alam ang pagkakaiba ng dilaw at itim? Hindi ito usapin ng kulay, ito ay usapin ng lahi. 8 henerasyon ng aking mga ninuno ay taga Jiangcheng. Saan nanggaling ang lahing itim? Nars, baka pinalitan mo ang anak ko. Siguradong pinalitan mo ang anak ko, tama ba? Kumalma ka, ina, ikaw lang ang nanganak. Sa buong ospital ngayon, imposibleng magkamali. Genetic mutation yun. Genetic mutation. Cesarean ang nangyari sa'yo. Bakit parang nawala rin ang utak mo? Yeshutong, uta ka. Naglakas loob kang magloko sa akin. Sabihin mo, sino ang lalaking iyon? Fi Jingming, paano mo nagawa ito sa akin? Kakapanganak ko lang, sinasaktan mo na ako. Hindi kita inisip na bakla, mabuti pa nga. Ikaw pa ang nang-inis sa akin. Nga pala, hindi ka na rin naman makakabuo, kaya bakit hindi na lang? Dalhin mo ang mestisong ito at alagaan mo ng mag-isa. Para pagtanda mo, may mag-aalaga sa'yo. Pero ngayong sinaktan mo ang ina niya bukas, baka tanggalin na niya ang oxygen tube mo. Huwag kang magpanggap. Ang bait-bait ng anak ko sa'yo. Tapos nagbuntis ka ng iba para lang magpakasal. Matanda kang babae ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo. Papatayin kita ngayon, basura kang babae. Magpapanggap ka pang malinis, halipalot ka talaga. Matanda kang babae ka. Bitawan mo ako. Kanino ka nang aasar? Kung konserbatibo ako, makakasiping ako ng anak mo. Ikaw, kung konserbatibo ka, may anak at apo ka ba ngayon? Di ba't nakapasok ka sa pamilya, Fu, dahil nagpanggap kang mahinhin? Anong pagmamalinis mo rito? Hahampasin kita. Igil na. Sabihin ko sa'yo. Karma mo yan. Sino ba ang nagpatak ng gamot sa anak mong si Shen Qingyan? Ngayon, ang masama, sa'yo na bumalik. Pang-8 henerasyon. Sas, walang magpapatuloy ng lahi mo. Serves you right. Lalabhan ko bibig mo. Sige na, sige na. Napanood na namin ang drama, aalis na kami. Engan. Ano to? Nananaginip-panaginip. Pero hindi rin panaginip. Ikaw si Shen Qingyan? Ako si Baizi. Salamat. Salamat. Di ba dapat galit ka sa akin? Dahil kinuha ko ang katawan mo. Simula bata ako, lagi akong nagpapabuti sa laha. Pero itinuring lang akong cash cow ng pamilya Shen. At libreng katulong ng pamilya Fu. Naiinis ako, naiinip. Lagi kong inisip, sana may magbigay ng hastisya para sa akin. Buti na lang, dumating ka. Ang paghihiwalay, pagputol ng ugnayan sa pamilya Shen, pagpapalago ng Qian Kaotang. Bawat isa, gusto ko pero hindi ko magawa. Ginawa mo lahat para sa akin. Ginawa ko yon para sa sarili ko, hindi para sa'yo. Kaya nga, alam ko na ngayon na ang buhay ni Shen Qingyan ay maraming posibleng takbo. Ngayon, ang aking paghahangad ay pwedeng maala na. Aalis ka na ba? Pupunta ako sa ibang mundo para mahalin ang sarili ko. Sa hinaharap, ipagpatuloy mo ang pagiging malaya at masaya. Di na kailangang sabihin yan. Minsan, wag masyadong matigas ang ulo. Yung kasama mo, si Ginoong Murong, ayos naman siya. Ay. Murongche, bitawan mo. Matulog ka pa ng kaunti. Mahihingan na ako dahil sa higpit ng yakap mo. Ito ay, Ipinadala ni Lola. Dinala dito ng katulong kaninang umaga. Babaeng Qingyan, simula nang mangyari ang trahedya sa pamilya Fu, naliwanagan na talaga si Lola. Ako ay kasalukuyang naglalakbay. Sa ika-10 bansa sa mundo, kailangan mo ring pumunta dito. Ayaw mong pumunta, hindi ba? hulaan mo.
Ate Kinyan, kami ito. Ang tagal na nating hindi nakikita. Namimiss ka na namin. Ang tagal na kasi. Bakit hindi ka pa pupunta para maglibang dito? Baka may nagawa. Kaming mali sa iyo. Siyempre, hindi. Ay naku, itong. Bakit mo pa pinapaliwanag sa kanila? Kung hindi ko pa pinatay ang tawag. Mawawala na ang atensyon mo sa kanila na naman, hindi ba? Ay naku, ito lang kasi mas lumaki ang negosyo. Kaya ko lang sila nabaliwala. Ngayon naman, ang pamilya Shen at ang Kian Kaotang. Ay maayos na lahat. Ano pang masama kung magpahinga ka sandali? CJ. Napakaganda. Oy, anong ginagawa mo? Mukhang sobrang nagpahinga ako, kaya nagkaroon ka ng pagkakataon. Nang humanap ng ibang babae para magpahinga eh. Yitsat, sandali lang. Ipapakita ko sa iyo kung sino ba talaga ang tamang tao na magpapahinga sa iyo. Oy, sandali. Talagang gusto mo nga silang puntahan eh. Niloko lang kita kanina.